verse 1 hanggang basahin lang natin hanggang verse 5. Pakibasa doon sa Tagalog. Kung may Tagalog kayo. Ayan, Tagalog. Sige. Romans chapter 5 verse 1 hanggang 5. magandang balita po ito. Mm. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, pinamasa natin ang magandang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, pinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang mga pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa nito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay pinagkaloob sa atin. So, yung sulat na ito ni Pablo ay para sa specifically sa mga believers sa Roma, pero generally ay para sa lahat ng Kristiyano, Hudyo man o Hintil. No? Mahalagang maunawaan na ang aklat ng Roma ay para sa lahat ng tao. Kasi ang ibang sulat ni Pablo ay specific sa isang church. Tapos ay para din sa lahat ng tao, pero hindi siya para sa lahat ng para hindi sa mananampalataya. No, ang Roma from chapter 1 hanggang chapter kalahati nito, chapter 11, pinapaliwanag dito ni Pablo kung paanong ang lahat ng tao ay kasama doon sa kanyang sa mabuting balita na pwede silang ma-save, whether they are Jews or Gentiles. So kaya dito ay inunti-unti niya yung kanyang explanation. Dahil hindi pa alam nitong mga hindi mananampalataya kung ano ba talaga ang doktrina ng kaligtasan. Kaya sa Romans chapter 1 ay ipiniliwanag ni Pablo yung general revelation ng Diyos, no? Na wala sa ibang aklat niya. So ang general revelation ay yung kahit ikaw ay hindi Hudyo, kahit hindi mo alam ang kautusan, kahit wala kang 10 utos, pero makikilala mo rin ang mga katangian ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. So para sa mga Gentiles na walang Diyos, na walang kinikilala na manilikha, kahit hindi nila kilala ang Diyos, makikilala naman nila ang katangian ng Diyos sa pamamagitan ng creation ng Diyos. Kaya doon binanggit na ang langit ay naghahayag ng kadakilaan ng Diyos, no? Kahit hindi ka Hudyo, maski tayo, nung bata pa, lagi akong nagtataka pagka napapatingin ako sa kalikasan. No? At sa pamamagitan ng kalikasan ay pinapakilala ng Diyos ang kanyang katangian na siya'y walang hanggan. At siya'y walang hanggan ang kapangyarihan. Dahil ang kalawakan talaga, walang hanggan yan. No? Mapapaisip ka, saan ang boundary niyan? No? Bakit ang mga scientists hanggang ngayon hindi pa rin malaman kung hanggang saan ang hangganan ng kalawakan? At doon natin makikilala na ang Diyos ay walang hanggan din ang kapangyarihan. Dahil kung siya ay mayroong hangganan ng kapangyarihan, may hangganan din ang kanyang nilikha. Pero dahil walang hanggan ang kanyang kalawakan na nilikha, doon natin nagre-reflect doon yung katangian ng Diyos. Hindi rin ng Diyos nakikita, no? So kaya sabi ni Pablo rin sa Romans chapter 1 ay ang mga hindi nakikita ang katangian ng Diyos ay hayag na kanilang mauunawaan sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako . So kaya nga 'di ba, kahit hindi pa tayo Kristiyano, pagka gumagawa ka ng masama, parang may nakatingin, no? Kasi alam natin na meron tayong notion na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. At hindi lang yon na ang Diyos ay nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang sangnilikha, nagpahayag din ang Diyos sa pamamagitan ng konsensya, no? Isa sa general revelation ng Diyos sa tao na kahit hindi Hudyo, kahit hindi nila alam ang Old Testament,
ay ang lahat naman ng tao ay mayroong konsensya na siya'y nakokonsensya kapag nakagawa siya ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. So somehow, kahit na hindi niya alam na ang Diyos ay banal, itinanim ng Diyos sa puso ng tao ang moralidad. So, kaya nga kahit saang lugar, kahit anong tribo, kahit na mga uncivilized people group, mayroon silang pamantayan ng tama at mali. Saan galing yon? Yun ay galing sa manlilikha. At yun ang sabi ni Pablo. Kaya talagang may Diyos. Kasi kung walang Diyos, at ang tao ay pinabayaan ng Diyos na walang konsensya, magpapatayan. Walang pamantayan kasi ng mabuti at masama. So, magiging chaotic ang mundo. Pero dahil may government, dahil alam ng tao na may lumikha, na may kaayusan, na ang gusto ng lumikha na to ay maayos ang lahat ng bagay. Hindi lang sa sanglilikha. Makikita din natin yung teleological argument na maayos ang lahat ng nilikha ng Diyos. Nasa tamang lugar ang lahat ng bagay. Kaya hindi matatanggihan na talagang may Diyos. Yung cosmological argument din, no? Na saan galing ang nilikha. So, may pinanggalingan. Hindi pwedeng ang isang bagay ay lumabas sa wala. So, walang pwedeng lumabas na anumang bagay sa wala. Dahil, ano ang magpuproduce ng bagay na yun? Kung wala. Kung galing sa wala. At yun nga, yung moral argument, may konsensya. Ito yung mga argument for the existence of God na kahit na hindi mananampalataya ay nararanasan niya. Tapos, binanggit din ni Pablo yung ito na nga, yung pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At sa pamamagitan ng kautusan, no? Una muna sa pamamagitan ng kautusan, then after that sa pamamagitan ni Jesus. Ang special na kapahayagan ng Diyos ay yung Biblia. Ito ang tawag dito ay revealed will of God. Kasi may category ang kalooban ng Diyos. Yung isa yung mysterious will o hidden will. So, ang Diyos ay mayroong ginagawa, mayroon siyang plano at layunin, pero kadalasan, ang mga plano na yon at ginagawa ng Diyos ay hindi hayag sa tao. At yun ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Diyos, dahil hindi natin lubusang alam. Maski yung kanyang pagiging Diyos at yung kanyang mga katangian, ay hindi natin lubos na kayang maunawaan. At maging yung marami sa kanyang ginagawa sa mundo, kahit sa buhay natin, ay hindi hayag, no? Revealed, hindi revealed, hidden will. At sa pang-uri ng will, ito yung tawag dito, revealed will of God, which is God's word. Nalalaman natin na hayag sa atin ng malinaw kung ano ang ayaw ng Diyos dahil mayroon siyang ipinasulat na salita. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng larawan ng anumang nilalang, no? Na nasa langit, nasa lupa, nasa ilag ng lupa, nasa dagat. Dahil yan ay pagsamba sa Diyos. So alam natin dahil revealed siya inihayag. So, halimbawa, alam natin na ang Diyos ay mabuti, nagbibigay siya ng pagpapala sa mabuti at masama. Mateo chapter 5, no? Na He makes the sun rise both to good and evil. So, alam natin na kahit sino ay mayroon siyang tinatawag na providential care. At mayroon siyang sustaining grace. So doon natin nakikita, dahil sinulat na yung pala, kahit pala masama, mayroon pa rin siyang benevolent love doon. Benevolent care and provision, na kahit pala masamang tao, nasa ilalim pa rin ng kanyang biyaya. Yung tinatawag natin common grace. At yun yung unang espesyal na kapahayagan ng Diyos, yung salita niya. At yun ang revealed will. Pero kahit anong nangyayari, will ng Diyos, kaya lang hidden sa atin. Hindi natin maunawaan kasi hindi inihayag ng Diyos bakit niya ginawa. Pero sa Bible, mayroon siyang revealed will at na inihayag niya ito throughout the history of mankind. No? Kaya may Bible din. So ang plano ng Diyos ay unfolding, no? Unfolding sa history. So may dahilan kung bakit nangyari dahil ito ang ginawa noon ng Diyos. No? Marami sa salita ng Diyos sa Lumang Tipan ay impression ng Diyos sa tao kung ano ang kanyang gagawin sa future sa New Testament. So, lahat ng nakasulat sa Old Testament ay figure
and foreshadowing, karamihan doon ng mga ritual at ng mga ceremonial law ay prototype o picture or image ng gagawin ni Jesus, gaya nung hayop na namamatay. Pagka nagkasala ang tao, ang mga Hudyo, kailangan nila na magpatay ng hayop. Dadalhin nila sa tabernakulo at uusalin nila yung kasalanan nila sa ulo ng hayop, at yung Levita, ipapatayin ng hayop. At yung dugo ng hayop na yon ang pansamantalang pampawi ng puot ng Diyos. Yun yung atonement ng Old Testament eh. Atonement. Yun ang picture naman ng redemption sa New Testament. Kung ang Old Testament ay temporary, ang New Testament ay permanent. Yun ang pagkakaiba. So, ang ginawa ng Diyos ay ipinapahayag niya sa kasaysayan yung kanyang revealed will. Unti-unti niyang inire-reveal. Ang tawag doon ay progressive revelation. All throughout the history, God progressively reveal His will to mankind. At yun ay nakasulat sa Bible, lahat ng kanyang mga plano. Kaya nga, ang faith natin ay isang faith, reasonable faith. Hindi siya yung unreasonable faith o blind faith na may faith ka, bakit ka naniwala? Anong dahilan? Yung iba walang reason kung bakit naniniwala. Basta ako naniniwala. Bakit nga? Basta ako naniniwala, di ko alam. Hindi pwedeng ganun. Pwedeng alamin kung bakit ka sumasampalataya. Pwede nating ipaliwanag kung bakit tayo sumasampalataya. Kaya we know why we believe in what we believe. Ang iba, they don't know what they believe, but they believe. Mahirap yun, no? Hindi nila alam kung bakit sila nanampalataya. Basta kasi sabi ng simbahan eh. Ba't sabi ng simbahan? Kasi sabi nung pari. Bakit naniwala yung pari? Sabi ng papa. Bakit naniwala yung papa? Basta. Wala. Patay tayo niyan. Paano natin ipapaliwanag yung ating faith? So, ang mahalaga sa Kristiyano, ikaw mismo na ipapaliwanag mo, hindi pwede yung masaya ka kahit bagsak. Kailangan masaya ka pagka ikaw ay nakapasa. Kasi unreasonable na masaya ka pa rin kahit bagsak. So, kailangan alam mo para hindi ka babagsak. May reason, di ba? So, yun. At pagkatapos ay piniliwanag na dito ni Pablo sa Romans 3, no, even if you are a Gentile or non-Jew, pag sinabing Gentile, basta hindi Hudyo, no, kahit anong lahi, kahit Amerikano, Hapon, Koreano, lahat yan ay Gentile. So, sa pananaw ng mga Hudyo, pagka hindi ka Hudyo, ang tawag sa iyo hintil. At ang ibig sabihin ng hintil, marumi. Aso. Yun ang pananaw ng mga Hudyo sa hindi Hudyo. Tayo ay maruming tao. Tayo ay hopeless. Tayo ay walang pag-asa. Tayo ay hiwalay sa grasya ng Diyos. Akala nila ang mga hintil ay pinagkaitan ng biyaya ng Diyos. At akala nila walang bahagi ang hintil sa mga pangako ng Diyos at hindi tayo pwedeng maligtas. So, ang isang common na Hudyo, ganun ang pananaw sa isang hindi Hudyo. So, ikaw ay sa impyerno na. Ikaw ay walang karapatan. Wala kang anumang mamanahin sa Diyos dahil ikaw ay walang kaugnayan sa aming Diyos. Yun ang pagkakamali nila. Kasi pinapaliwanag ni Pablo na ang hintil at Hudyo, iisa lang ang paraan ng kaligtasan. Kaya ikaw man naman ay Hudyo, ikaw ay may kautusan, sumusunod ka, pero parang namumuhay ka na hintil, so useless yung iyong faith. So, hindi ka pa rin masisave. So, ang salvation is not by genetics or by nationality, na porque ikaw ay kabilang sa bansang Israel, ligtas ka. Hindi. Sabi ni Pablo, hindi. At ginawang halimbawa si Abraham. Kasi andito sa chapter 3, sabi ni Paul, no one can be saved by his own work because all have sinned and fall short before the glory of God. So lahat ay nagkasala. Romans chapter 3, verse 23. Romans 3:10, no? Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So Gentile ka man, Hudyo ka man, wala tayong pag-asa lahat. At ang kaligtasan ay hindi dahil sa ikaw ay mabuti o ikaw ay walang kautusan o ikaw ay may kautusan. At ang kaligtasan ay hindi ayon sa pagsunod sa kautusan. Dahil ang lahat ay nagkasala pa rin. So kahit sumusunod ka sa kautusan, nakakasuway ka naman sa isa, nasunod mo lang ang siyam, parang nasuway mo lahat. So hindi sapat ang pagsunod lang sa kautusan
dahil hindi mo rin naman kayang perpektuhin ang kautusan dahil ang requirement ng Diyos kung ang kaligtasan ay sa kabanalan, dapat perfect holiness, perfect righteousness dapat. At yun ang dahilan kung bakit doon sa chapter 4, ginawang halimbawa si Abraham ng kaligtasan sa pamamagitan ng habag lamang ng Diyos. So ang tao ay naliligtas hindi dahil siya ay may kautusan o dahil hindi niya alam ang kautusan, inosente siya, hindi. Kundi ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At pinag-usapan natin last time yung ginawang halimbawa si Abraham. Sabi ni Pablo, kita nyo si Abraham. Si Abraham ay iniligtas na ng Diyos, wala pang bansang Israel. Wala pang Hudyo. So, napakatagal pa bago mabuo ang bansang Israel, si Abraham ay isa ring hintil. And in fact, napakamakasalanan ni Abraham dahil siya ay anak ng isang tagagawa ng imahin ng Diyos-Diyosan doon sa Ur Caldea sa Mesopotamia. Pero kahit ganun pa man na siya ay makasalanan, pinili siya ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos at siya yung itinakda na panggalingan ng bansang Israel. Sa pamamagitan ni Abraham, sabi ng Diyos, ikaw ay humayo ka, pumunta ka sa isang lupaing aking ipapaalam sa iyo at ikaw ang panggagalingan ng isang bansa at sa pamamagitan ng bansang ito na manggagaling sa iyo, pagpapalain ang lahat ng bansa sa mundo. So in fact, si Adan din naman, hintil din, hindi naman siya Hudyo. O si Adan, sila Noe, sila naman ay hindi Hudyo, wala pang Hudyo noon. Kaya sabi ni Pablo, impossible na yung katuruan na Hudyo lang ang masisave. Unbiblical yan. Imposible yon ganung notion. Dahil nga, hindi naman Hudyo yung ninuno nyo eh. Paano nyo sasabihin na Hudyo lang? Ibig sabihin sila Adan, sila Noah. Bakit si Enoch? O bakit kinuha siya ng buhay ng Diyos? Diba? He walked with God, hindi siya Jew. Si Matusalem. So naligtas sila hanggang kay Noah. Tapos sila Shem, si Ham, Japhet, wala pa namang Hudyo. Wala pa ng Israel, di ba? Tapos si Jacob, si Isaac, si Abraham, si Isaac at Jacob. Kay Jacob lang naman nagmula ang pangalang Israel. At dumami lang sila sa loob ng Egypt, pero hindi pa rin iyon tinatawag na bansang Israel. Ang tawag sa kanila Hebreo, mga Hebreo. They were called according to their language na ginagamit. So dito na pinahayag ni Pablo yung ang tao ay maliligtas sa pamamagitan o mapapawalang sala o magiging matuwid sa tingin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At si Abraham, ang sabi doon, at sumampalataya si Abraham at itinuring ng Diyos na sa kanya iyon ay katuwiran. So even si Abraham ay naging banal. Pag sinabing matuwid, banal, Banal. Kasi walang maliligtas pag di banal. Kailangan banal ka. Ngayon, ang problema, paano ka magiging banal? Hindi mo kayang maging banal sa iyong sarili. Yan, di ba? Paano naging banal si Abraham? Wala pa si Christ. Kasi si Abraham, sumasampalataya na siya na may darating na Christ. So kahit na hindi pa dumating si Christ, mayroon si Abraham na kaisipan na hindi ko talaga kayang iligtas ang sarili ko. Pero dahil sa Diyos, naniniwala ako na ako'y ililigtas niya. At sa Genesis chapter 3 pa lang, verse 15, ay mayroon ng hula tungkol sa pagdating ng tagapagligtas. So bago pa lang nagkasala si Adan at Eva, sinumpa sila at ang sabi ng Diyos ay mula sa iyong binhi manggagaling ang dudurog sa ulo ng ahas. At siya ang magiging tagapagligtas ng tao sa mga gawa ng kaaway. Isa sa gawa ng Satanas ay yung kasalanan. At yun ay verbally kumalat na yan sa culture hanggang sa panahon ni Abraham, alam nila yan. At saka maraming picture sa lumang tipan, gaya noong nagpatay si Abel, nagpatay ng hayop, at kanyang inihandog sa Diyos. So may symbol yun. Maging nung si Adan at Eva, pagkatapos sila magkasala, nagpatay ang Diyos ng hayop para somehow matakpan yung kanilang kasalanan. Sila'y pinagsuot ng Diyos ng balat ng hayop. So mayroon ng hint na mayroong gagawin ang Diyos na hindi kaya ng tao, at yun ay sa pamamagitan ng paghuhugas ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa, hindi gawa ng tao. Dito na sa Romans chapter 5, narito na tayo, Kaya nga, ngayon, sabi rin, ituturing tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang justification is by faith. Ang salvation is by grace.
Paano tayo napawalang sala sa pamamagitan ni Jesus? Sa pamamagitan ito, gaya ng ating pinag-aralan last prayer meeting, naligtas tayo hindi lang doon sa dugo ni Jesus. Kasi usually, ang paniniwala ng mga Kristiyano, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, na parang mystical, na parang nung tumigis ang dugo ni Kristo, yung dugo ay may power. Kaya di ba kaya pinagpipray minsan ng mga hindi pa alam ang tungkol sa kung ang meaning talaga ng blood. Ginagawa nilang literal na parang yung blood mismo, ini-imagine nila na nagpipray tungkol sa pag-dedicate ng bahay o ng sasakyan. So, Lord, cover this car with your precious blood. Parang maging sa pagkain minsan, di ba? Nagpipray na clean this food with your blood. So kung literal mong i-imagine, paano ang dugo malilinisin yung pagkain? Di lalong dumumi. Diba? Kung tutuusin, no? Bakit kasi dugo ang ginagawang salitain ng iba? Okay, minsan pag nagpapalayas ng demonyo, by the blood of Christ. So, Satan, get out of this body. Diba? So yung blood parang naging mystical sa atin. Alam mo yung blood is literal blood nga yun, na wala namang mystical yun. Kasi hindi lang tayo naligtas dahil dun sa blood, naligtas tayo sa obedience ni Christ. Kasi may tinatawag tayong, yung blood can be considered as part of the passive obedience. Kasi si Christ siya ay sumunod sa Diyos kung saan niyang iniwan ang langit nung nagkatawang tao. Tapos talagang passively, binigay niya lahat ang kanyang makakaya at hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. Passive, no? Kahit na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili nung siya hinuhuli ng mga sundalo, hindi niya ginamit yung power para iligtas ang kanyang sarili. At kahit nung siya nabubuhay, passively nag-obey siya, kahit na kaya niyang paramihin sa kanyang sariling kapangyarihan yung tinapay, 5 tinapay, 2 isda, humingi pa rin siya sa Diyos ng pahintulot na pinanalangin na yung tinapay, gumawa ang Diyos ng himala. So nung siya nabubuhay, passively, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan at karapatan bilang Diyos. Pero may nalilimutan ng iba, yung active obedience din. Yung active obedience ay yung nagpailalim siya sa kautusan, na sinunod niya perfectly ang utos ng Diyos lahat. So kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpiling mas mataas sa kanyang kautusan. Kahit siya gumawa ng kautusan, napailalim siya doon. At sinunod niya lahat ang hinihingi ng kautusan. Mula sa pagsasalita na huwag kang magsisinungaling. Lahat na huwag kang gagawa ng anumang larawan, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Perfectly, galang mo ang iyong ama't ina. Diba kaya si Maria, ginalang niya kahit siya ay Diyos. Nung siya'y bata pa, sumunod siya ng actively sa magulang niya bilang pagsunod sa Diyos. From nung magkamalay na siya hanggang 30 years old, napailalim siya sa authority ng kanyang magulang. At nang siya mag-ministry, actively ay kanyang sinunod. Sinanay niya yung kanyang ang kanyang pagsunod sa kautusan. Kaya nga hindi tayo maliligtas by the blood lang. Kasi kaya tayo na-justify ay dahil sinunod niya ang lahat ng utos ng Diyos. Kaya pwede niyang ipasa sa atin yung kanyang katuwiran. So yun ang tinatawag na imputed righteousness through the passive and active obedience of Christ. Righteous siya. At yung righteousness na yan, yun ang dahilan kaya tayo righteous din. By faith in the righteousness of Christ, we believe that He is holy, that He is blameless, and by faith in the obedience of Christ, alam natin na tayo, kaya para na rin tayong naka-obey. Kaya tayo napawalang sala kasi yung obedience ni Christ is for your disobedience. His life for my life, as if He lived my own life. So when Christ lived on earth, He is living my own life. So that when He died for my own life, His death is my death. So, when He obeyed all the laws of God, lahat tayo na nasa ilalim ng curse ng law ng Diyos ay Kanyang pinahiram ng katuwiran upang makalaya na tayo sa sumpa ng kautusan na walang nakakasunod.
So sumunod siya on our behalf. He obeyed the law of God, perfectly obeyed the law of God, not because of himself. Because mayroon siyang i-represent na hindi maka-obey, na hindi kayang perfect yung pagsunod. Kaya perfecto niyang sinunod para kanya tayong mailigtas doon sa ating kakulangan, doon sa ating kawalang kakayahan na sundin yung utos ng Diyos. So, ako siya. Si Jesus ako, nung siya'y nabuhay at sumunod sa kautusan, ako siya nung siya'y sumunod. Dahil para sa akin yung kanyang pagsunod, hindi para sa kanya. At nung siya'y mamatay, ako yun. Ako siya. Mangbuhay ko'y nakatago sa kanya. Dahil nang siya'y mamatay doon sa cross, ako talaga ang pinatay. Dahil nirepresent niya ako ron. Kaya nga sabi rito, napawalang sala na kayo. Hindi lang tayo naligtas sa puot ng Diyos, kundi tayo ay ginawang banal. Kasi kung hindi tayo ginawang banal, paano tayo makakapasa sa pamantayan ng Diyos? Wala ring kaligtasan. So, yung blood niya is not the blood literal per se na tumigis sa kanyang katawan, kundi ang blood ay nagre-represent sa kanyang ministeryo, sa kanyang pagsunod at sa kanyang buhay at kamatayan. Lahat ng kanyang ginawa, yung blood na yon ang nagsisimbolize. Perfect yon, yung handog na yon, dahil perfect ang kanyang obedience. Pero ba't naman siya papatayin kung hindi naman siya nagkasala? Kasi para sa atin yon. Yun yung substitutionary death. Yun ang meaning ng kanyang kamatayan. Through His blood and obedience. Kung hindi si Jesus nabuhay at basta namatay na lang siya at lumitaw na lang sa mundo, paano na ipapasa sa atin ang katuwiran? Hindi naman siya naging matuwid bilang tao. Diba? So, nai-impute sa atin yung katuwiran ni Kristo dahil karapat-dapat siya natanggapin ng Diyos. At tayo ang kanyang nirepresent. Kaya nga advocate siya eh. Advocate. Ang ibig sabihin ng advocate, tagapagtanggol natin sa Diyos. Attorney siya natin sa Diyos. Na dapat tayo isakdal at parusahan at guilty tayo. Pero dahil ang abogado, kaya nga meaning ng pagiging advocate, mayroon kang lawyer, nagtatanggol sa iyo sa harapan ng judge. At hindi lang siya lawyer, siya din ang pinarusahan para sa kasalanan ko na dapat hatulan ng Diyos. So paanong hindi ako patatawarin at i-justify kung yung mismong abogado ko pa nga ang nagsabing ako ang nagkasala, hindi siya. Kahit di siya nagkasala. Kaya di ba ang tawag sa kanya, ginawa siyang kasalanan ng Diyos. Hindi siya ginawang makasalanan. Ginawa siyang kasalanan ng Diyos. Bakit? Lahat ng kasalanan ng tao, lahat ng kaparusahan para sa kasalanan, ng kanyang hinirang lang, hindi lahat. Kasi yung hindi hinirang, hindi yun maliligtas. So lahat ng kasalanan, ng lahat ng kanyang hinirang, ay nasa kanyang katauhan yun. At pinarurusahan ng Diyos siya sa halip na ako. So yung puot na ninyo ng Diyos ay para sa akin. Pero kailangan siyang parusahan dahil wala namang maliligtas kung walang Savior, kung walang nakatupad. So kahit may nakatupad na, pinurusahan pa rin para ma-impute niya yung katuwiran sa atin. Kaya nga nang tayo sumampalataya, tayo ay napawalang sala. Tandaan nyo, ang pagpapawalang sala is a matter of faith. Bakit? Ito'y para sa mga nagkasala talaga, ha? Ang justification ay kailangan lang para sa mga actual na sumuway sa kautusan. Kaya ang kaligtasan ng mga walang muwang, gaya ng mga sanggol, ay hindi sa faith. Hindi sa atonement. Wala silang faith eh. Pero kailangan pa rin parusahan sila dahil sila makasalanan by nature. Kaya si Jesus ang namatay pa rin para sa mga walang kasalanang sarili. Kaya nga ang mga batang namatay na walang kaalaman sa moralidad ay ligtas din. Dahil yung atonement niya ay sapat para linisin yung kasalanan ng mga hindi naman nagkasala ng actual. So justification is only by faith. Of course, mayroon lang faith ay yung adult. Walang faith yung mga bata. Paano sila na-save? Sa pamamagitan pa rin ng kamatayan ni Jesus. Dahil si Jesus ay mamatay, inaton niya, pinawi niya ang galit at puot ng Diyos sa minanang kasalanan ng tao. Hindi na ang tao mananagot dahil siya normal lang na makasalanan, dahil siya
Kasi siya may original sin dahil nasalinan ako ng kalikasan. So libre na ako. Hindi, kailangan pa rin siyang iligtas. At si Christ pa rin ang dahilan. Kaya doon sa Day of Atonement o Teshuvah, yung Teshuvah, ang meaning ng Teshuvah is coming back to God o coming to Himself. Teshuvah. Yun yung peace. Yun sinasabi ito. Meron na tayong kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung Teshuvah ay may connotation ng reconciliation. Not forgiveness, but reconciliation. Kasi during the Old Testament, nare-reconcile uli ang makasalanan at ang Diyos sa pamamagitan ng atonement. Na kailangan niyang magpatay ng hayop para sa kanyang sariling kasalanan. Yung makasalanan, pero hindi siya pa na-justify. Kailangan si Christ, work ni Christ yun. At yung mga tunay na sumampalataya, hindi sa kanilang sariling handog, kundi ang Diyos ang maghahandog, yun din ang reason para sila naligtas. Yun ding pagdating ni Jesus. So, ang kaligtasan from Old Testament to New Testament and even sa during the Millennial Kingdom is all by grace pa rin, through faith. So, salvation ng mga mananampalataya, hintil man o Hudyo, bago si Jesus Christ dumating, ay by grace pa rin, through faith to the coming Messiah. May darating na Messiah, hindi ako ang nagligtas sa sarili. At yun namang naligtas nung dumating si Christ ay they are hoping, they are looking back to the saving grace of God through Christ's death. So they are looking back. Ang mga tao naman sa Old Testament looking forward to the Messiah. Ang pagkatapos sa kamatayan ni Jesus hanggang we are looking back. Kita mo tayo, lumilingon tayo sa nakaraan dahil si Jesus ang Savior. Yun namang mga Old Testament saints, sila ay nakatingin sa hinaharap para sa pagdating ng Savior. So parehong by grace, through faith, pero ang content ang magkaiba. Kukunti ang kaalaman nila kasi hindi pa na-reveal kasi hidden pa sa kanila yon. Hidden pa yung mismong Christ kasi wala pa si Christ sa mundo bilang tao. Si Christ ay nandoon na, kapiling ng Diyos Ama. At siya'y Diyos, Espiritu din kasi si Christ, no, tandaan natin. Si Christ wala rin katawan dati. He is equal with God the Father and God the Spirit. He is without a body, human body. Nag-incarnate lang siya. Si Christ ay Diyos na dinagdag sa kanyang kalikasan bilang Diyos ang pagiging tao. He added to His nature yung humanity. Hindi talaga siya tao. At si Jesus Christ lang ang person sa Trinity na nagkatawang tao. Ang Ama kailanman hindi magkakatawang tao na magiging laman, no, sa literal. Ganun din ang banal na Espiritu. Hindi rin siya magiging tao. Kaya si Christ, kahit sa heaven, siya lang ang makikita natin, hindi ang Ama, hindi rin ang Espiritu. So wala tayong ibang makikitang Diyos kundi si Christ doon sa heaven. Forever siya pa rin. Kaya inihanda ng Diyos talaga yung history ng pagliligtas at yung mismo. Kasi kung hindi rin magkakatawang tao ang Diyos, wala tayong makikita din sa langit na Diyos. Di ba? Hindi natin makikilala. So dahil kilala natin ng Diyos through Christ, siya ang perfect representation ng Diyos. So lahat ng ito ay nasa revealed will. Makikita naman natin na si Jesus ang nauupo sa trono ng Diyos. Yung kanan doon is a symbol of power. Kasi pagka nasa kanan ng isang tao, pagka kanang kamay ka, di ba? Lahat ng ibinigay sa iyong kapangyarihan nung nagbigay sa iyo, mapapractice mo. Yun lang ang meaning noon. Not literal right yun. Kasi nasa ng left, wala namang left na walang throne sa left. Isa lang ang throne. Ang right hand ay symbol for power na si Jesus lahat ang pinagkatiwalaan ng lahat ng kapangyarihan ng Ama. Walang iba. At sila'y pantay sa lahat. Sa function lang kasi nagkakaiba. Ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero sa essence, ontology, ay pare-pareho sila. Pantay sila bilang Diyos. Ang nagkakaiba lang ay function sa Godhead. Walang under sa kanila sa pagiging Diyos. Pero may function ang bawat isa na specific para sa kanila. Pare-pareho silang creator. Kung wala si Christ, walang malilikha. Di ba? John chapter 1 verse 3.
So walang malilikaan Diyos kung hindi si Kristo ang siyang kamanalikaan ng Diyos. Yun din ang banal na Espiritu, hindi rin makakalikaan Diyos Ama nang walang banal na Espiritu. Hindi rin makakalika si Kristo nang wala rin ang Ama. So pantay sila lahat sa kapangyarihan, sa karapatan, pantay sila sa esensya, sa likas na kalagayan bilang Diyos. Pero may function sila na may hierarchy sa function. Ang Ama ang pinagmulan dahil si Jesus nanggaling sa Ama, kaya siya anak. Hindi siya tinawag na anak dahil lang sa siya literal na anak. Hindi, kasi hindi naman ipinanganak ng Diyos Ama si Jesus na parang tao, kundi anak siya dahil nanggaling siya sa Ama. Diba? Ang pater, ang meaning sa Latin ay originator. Ang anak, the one who originated from the originator. Kaya lang ang tawag ay anak. Ang Espiritu naman ay nanggaling sa Ama at sa anak. Ang banal na Espiritu hindi lang nanggaling sa Ama, nanggaling din siya kay Jesus. Kaya sa function lang nagkakaiba, pero sa essence sila ay pantay-pantay na Diyos, pantay-pantay sa lahat ng katangian. At si Kristo nga lang ang nagkatawang tao, hindi ang Ama, hindi ang anak. Kaya mahirap ito pagka oneness theology. Ang oneness theology, tandaan nyo, no? Bibigyan ko na kayo ng hint kung ano yan. Ang oneness theology ay si Kristo din ang Ama nung lumang tipan. Ang tawag lang sa kanya, Ama. So iba lang ang kanyang mode, Ama siya. Tapos nung magkaroon ng bagong tipan, yung Ama naging anak. So siya din ang Ama. Kaya nung namatay si Kristo, nung sabi niya, Ama, Ama ko, tinitingnan kanyang sarili, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Hindi, no, common sense eh. Kasi tawagin ba ng Diyos ang Diyos na Ama, ni Jesus ang Ama, kung siya rin ang Ama, di ba? At bakit ko pinabayaan sarili ko? Hindi pwedeng ganun. Common sense wise, talagang may Ama, siya kasi ang pinanggalingan ng anak. Ang Espiritu Santo naman, ang ikatlong persona ng Trinidad, na siya ang gumagawa, siya ang sa salvation, ang Ama ang pumili. Ang anak ang namatay para sa pinili. Ang banal na Espiritu ang sumapuso, ang sumapi, nagposes, nag-inhabit sa mga pinili. So, may kanya-kanya silang role. Hindi ang anak ang nasa ating puso, kundi ang banal na Espiritu. Pero, para na rin siya rin. Kasi siya ay representative din ni Jesus, di ba? So, ang Ama, para din nasa atin, kasi nasa atin din si Jesus. Pero, functionally, ang banal na Espiritu talaga ang sumasa atin. Kaya the Holy Spirit is with our spirit. And He gives us the right to call God, Abba, Father. And then, sa prayer, din sa pananalangin, ang Amang object. Kasi minsan, kadalasan, maraming mga Kristiyano na hindi na kinikilala halos ang Ama sa prayer. Nananalangin sa anak din, O Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng lahat ng mga pangailangan namin. Buksan mo ang urungawan ng langit, diba? Para pagpalain ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Si Jesus din ang object, si Jesus din ang pangalang ginagamit. Laging tayo, tandaan natin, meron pa rin rule ang Panginoong Jesus. Ang Ama ang object. Ganito kayo manalangin, Ama namin na nasa langit, sambahin ng ngalan. Sambahin mo ang Ama. Dahil lahat ng iyong kahilingan, sabihin mo, sa pangalan ng anak. Diba? Sa tulong ng banal na Espiritu. Dahil hindi tayo makapanalangin ng wasto, dahil di natin alam kung anong kalooban na Diyos, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu upang ma-distinguish, ma-dissect kung ano sa ating mga panalangin ang kalooban ng Diyos. At yun na lang ipanalangin natin dahil alam naman ng banal na Espiritu kung hindi kalooban ng Diyos yung prayer mo. Dahil mayroon namang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ang nag-i-explain ng salita ng Diyos. So pag hindi kalooban ng Diyos, huwag mo nang ipag-pray. Kaya nga lang, mga bata pa yung ibang Kristiyano, hindi pa nila ma-discern kung anong kalooban ng Diyos. Dahil hindi ni-exercise yung pagtitiwala sa banal na Espiritu. At kulang nga rin sa Word of God. Kaya ang banal na Espiritu kasi ay makakapagturo lang sa atin sa pamamagitan ng Word of God. Diba? Yun ang ginawang function ng Diyos sa banal na Espiritu. Sa kanyang ikatlong persona. No? Ang linawang role ng banal na Espiritu ay ipaliwanag sa atin ng banal na Espiritu. Ang tawag dyan, illumination. Doctrine of illumination of the Word of God is by the ministry to the ministry of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-i-illuminate, parang salamin na ginagawang maliwanag sa atin. Pag wala akong salamin, malabo. Pero pag sunod ko yung salamin, lumilinaw. Ganun din. Ang banal na Espiritu, ang gawain, pinapalinaw niya yung kahulugan ng salita ng Diyos. Dahil no one can know the mind of God except God Himself. And unless we have God the Spirit, we cannot
understand the things of God. The reason why we understand the things of God is because we have God the Spirit. And God the Spirit knows the mind of God. And therefore, I can know now the mind of God through the Scriptures by the illumination of the Holy Spirit. Iyon ang role ng Banal na Espiritu. Hindi tayo nagiging Diyos pag tayo may Banal na Espiritu. Kaya ng doctrine ng little God doctrine, no? Nasa akin ang Diyos, di Diyos na rin ako. Hindi pwede. Hindi tayo naging little God. Tao pa rin tayo. Tayo lang ay tinutulungan ng Banal na Espiritu na maunawaan kung ano ang. At ang Banal na Espiritu ay hindi naman aalis sa atin, even in heaven, pero parting tayong Banal na Espiritu. Kasi hindi nga natin ma-enjoy ang heaven without the Holy Spirit. Only the Holy Spirit can understand God. Even in heaven, we can't understand God without the Spirit of God. Kaya nang tayo ma-born again, forever na yun. Ang Banal na Espiritu na ay sasaad. Kasi ba sabi ng Panginoon, hindi na siya aalis sa inyo magpakailanman. Kasi even in heaven, the Holy Spirit will help us understand heaven. He will help us appreciate heaven. Without the Spirit of God, we cannot understand all the things of God. At ang langit ay bagay na gawa ng Diyos. Hindi natin siya ma-appreciate without God the Spirit. At yun ang dahilan kung bakit hindi lang alam ng iba yung ganong katuruan, pero nararanasan nila yan. Tapos nalilito lang sila kasi may maling katuruan. Akala nila kasi gano'n na, nagsasalita daw ang salita sa akin ang Diyos. Teka, sino bang nasa iyo? Holy Spirit o God the Father? Diba, nagsalita sa akin ang Diyos Ama. Ha? Mas magaling ka pa sa Panginoong Hesus, di ba? Siya na nga, di ba? Magaling ka pa sa mga Kristiyano nung unang panahon. Hindi naman nila sinasabi sa akin ng Ama. Maging ang mga apostol, wala naman ganun eh. Di ba? Umasa sila sa Panginoong Kristo. Tapos sila magturo na sa Banal na Espiritu sila. Hindi nila sinabing, narinig ko sa Espiritu, nagsalita siya. Walang ganun. Sumusobra ba? Kaya sa kanila, sobra Skriptura. Tayo sola. So, ano ka ba? Sola o sobra? Sobra ka. Sobra Skriptura. Di ba? Ang ganda, di ba? Sakto. Meron ba kayong tanong?